Yun na mapagpalang araw po sa lahat. Magandang umaga and blessed Sunday. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito mga idol ay magbibigay po naman tayo ng isang panibagong reaksyon. Napansin ko lang po kasi doon po sa vlog na pagbili ng sasakyan ay mayroon pong mga komento at ilan po sa mga komento doon ay yung pong sinasabing kaya pala si Mr. Ka-Business ay huminto sa ayaw ng charity mission kasi ang gusto na lang niya ay bumili ng sasakyan. So, pag-usapan nga po natin mga idol, yung una po yung pag-charity and at the same time dadaanan po natin, talakayin natin ito pong pagbili ng sasakyan. Sana po ay andito kayo, sumama kayo hanggang sa dulo para hindi po mamali kung ano po yung ating mga i-comment. Okay. So, ganito po yun mga idol. Pag-usapan natin yung pag-charity mission. Alam niyo po ba ng mga idol na marami po sa ngayon, mga charity vloggers ang tila unti-unting nawawala sa larangan ng pagtulong or nawawala mismo sa social media. Slide down sila kasi dahil sa pressure. Ilan po, pasintabi po sa ating mga kaibigan, pero ilan po sa ating mga kababayan ang tila nakakalimutan na ang obligasyon po sa larangan ng pagtulong o pangangailangan natin ay masesentro sa atin. Hindi po yan galing sa iba. So ilan po dyan ay parang pag charity vlogger ka, obligasyon mo talaga yung tumulong. Di po ba? Obligasyon mo talaga ang tulungan yung ibang taong nangangailangan. Parang mali po doon. Kasi doon po pumapasok na nape-pressure yung ating mga charity vloggers. Ang pagtulong po naman ay voluntaryo. Mas masarap tumulong na voluntaryo. Ginagawa mo dahil gusto mo. Hindi yung ginagawa mo dahil nape-pressure ka sa inyong o sa mga sinasabi ng iba. Oo nga mga idol, nakilala natin si Ka-Business larangan ng pagtulong. Ito po yung content niya. Pero hindi ibig sabihin na dito natin siya nakilala, na hahanapan na natin na hanggang sa pinakahuling katas, ay kailangan itulong pa niya. Tandaan ho natin, may mga obligasyon din po ang isang charity vlogger. May mga obligasyon siya. Mayroon siyang mga binabayaran, may mga electric bills, yun. Di po ba? Kung lahat ng pagkakataon ay itutulong niya, ano naman po ang mapupunta sa kanya? So sana mauunawaan po natin. Mas magandang antayin natin kung kailan si Mr. Ka-Business tutulong, yung gusto niya, di po ba? Mas masarap po ang ganyan. Ang pinaka-importante, andyan tayo at nakasuporta, nagbibigay siya ng pagpapasaya sa lahat ng mga followers. Now, kung hindi mo gusto itong kanyang ginagawa, edi hanap ka ng ibang video na magugustuhan mo kasi voluntaryo naman po yung kanyang pagbablog . Di po ba? Oo nga po, naintindihan natin na ang nagpapalakas sa isang vlogger ay po yung mga followers. Pero hindi po naman sa punto na ang followers ay ipoprorsige mo siya na hindi kasi charity vloggers ka, dapat tumulong ka. So, yun po ang kailangan natin maunawaan mga idol. Kahit nakilala natin si Ka-Business sa larangan ng pagtulong, hindi po ibig sabihin na obligasyon niya po ang tumulong. Ang ibig sabihin, nasa kanya lang po kung saan siya tutulong, yung pinakamasaya at kailan siya gagawa ng charity mission. Kasi po iba po yung nape-pressure ka . Hindi na po nagiging masaya ang isang taong tumutulong sa bagay na yan. Kasi, kumbaga, ginagawa na lang niya because ayaw niyang mabash. Ginagawa na lang niya kasi ayaw siyang mapuna ng mga followers niya. Dahil yun ang gusto ng mga followers niya. Diba? So, parang sa totoo lang, ang hirap maging charity vlogger. Sala sa init, sala sa lamig. Pero mas tingnan natin mga idol yung aspito na masarap tumulong kung gusto mo. Anyway, kung titingnan naman natin, usaping pagtulong,
andyan po si Papa Dins. Si Papa Dins walang humpay naman po sa pagtulong. Di po ba? Andyan po si Papa Dins, tuloy-tuloy po ang kanyang pagtulong. At si Papa Dins at Mr. Ka-Business ay magkaugnayan. Magkaisa dahil si Ka-Business at si Papa Dins mag-ama, di po ba? So, dapat yun ang ilagay natin sa isipan na eto, kung halimbawa yung kinikita ni Mr. Ka-Business, meron siyang inilalaan sa pagtulong at syempre meron siyang inilalaan para sa mga gastusin. Okay, now doon tayo sa bumili ng sasakyan. Ang tanong, ang isa bang tao o isa bang vlogger ay wala ng karapatang bumili ng sasakyan? Di po ba? So, kung titingnan po natin sa aspetong tumutulong siya sa iba, bakit hindi niya tulungan ang kanyang pamilya? Necessity, ibig sabihin, pangangailangan din ni Boss Dave etong gamit na ito. At naniniwala ko na magagamit yan hindi lang sa personal, para kay Boss Dave, hindi sa karangyaan, hindi sa pagpapayabang, kundi magagamit yan pagdating ng panahon konektado din sa kanilang ginagawa. Naging maaga lang ang reaksyon natin eh. Naging maaga lang tayong mag-react nga, hindi ba't kaya pala ganito, ganon. Di po ba? Dapat tinitingnan natin yung aspeto. Kasi napag-ipunan naman yan eh. Pera naman niya. At ako naniniwala, hindi lang naman yan mula sa YouTube. Hindi lang naman sahod yan ng YouTube eh. Di ba? Mayroon din naman silang mga resources na pinagkalalaanan. Kaya lang medyo nabangga agad tayo sa sitwasyong ganyan kasi tika. Kaya pala ayaw ni Ka-Business mag charity mission eh. Gusto lang pala bumili ng sasakyan. Di ba? So yun yung nasa isip natin. Dapat hindi po ganon. Kasi may mga pagkakataon na ang isang ama, lalo na ang isang ama, ang isang magulang, tumutulong sa iba pero nakikita niya higit na nangangailangan ng kanyang anak. So anong ibig sabihin yun? Hahayaan niyang tulungan ng kanyang anak? Kasi vlogger ako, kailangan kong tulungan ng iba? Magiging unfair tayo sa pamilya. So, sa ganitong pagkakataon, dapat balansyado ang ating pananaw at pag-aanalisa sa bawat sitwasyon. Hindi porket bumili ng sasakyan ng isang tao ay para na yan sa kanyang kumbaga yung bang para makilala, para magyabang, parang ganito. Para sa akin ay hindi. Necessity, necesidad, pangangailangan na pwedeng gamitin, konektado din sa kanilang ginagawa bilang vlogger pagdating ng panahon. Yun po yung nakikita ko doon. Ano po? So sana po mga idol, i-analisa natin ang bawat sitwasyon. Oo nga't nakilala natin si Ka-Business sa larangan ng pagtulong. Pero at least mga idol, ang puso niya ay andyan yan. Andyan yan. Yan yung, hindi yan mawawala yung larangan ng pagtulong. Kaya lang, kumbaga, ina-align lang niya ang kanyang mga resources. Una, dahil nga po sa sitwasyon. Hindi naman pwede na nagtatrabaho ka, then yung pinagtatrabuhan o yung kita mo mga idol ay ipamimigay mo sa pagtulong, and then yung pamilya mo walang makakain. Di ba? Unfair yun. Yun yung po yung sitwasyon na dapat natin maunawaan. Sabi nga although sinasabi na bago unahin natin ang iba, pamilya muna, di ba? Pero bilib ako sa mga charity vlogger na kahit ganun po yung pamantayan sa buhay na unahin natin ang ating pamilya bago ang pagtulong sa iba. Pero inuuna pa rin nila yung pagtulong. Andyan pa rin yung pagtulong. At napagdaanan na ni Ka-Business ang estado niyan. Dapat babalikan natin yung pagiging charity vlogger ni Ka-Business. Tumatak na yan. Ilang pabahay ang kanyang nagawa. Ilang pagtulong ang kanyang ilang mga taong natulungan niya. Actually, yung ibang ang taong natulungan niya, napariwara dahil hindi pinahalagahan yung kanyang mga tulong. Di po ba? Isa din yan mga idol sa nagtutulak sa isang vlogger kung bakit parang nagiging matamlay, parang nagiging kumbaga ay malamya ang kanyang pagtulong dahil sa mga karanasan na kanyang napagdadaanan.
na syempre tumulong ka sa tao, alam mo dapat pahalagahan, di po ba? Pero may mga pagkakataon na yung kanyang mga tulong ay napapariwara. Yung kanyang pagtulong ay nababaliwala. So hayaan natin mga idol na tumakbo at dumaloy ang proseso sa kabuuang kamalayan at kaisipan ni Ka-Business. Pero tandaan po natin, hindi po masama kung ang isang vlogger ay bumili ng isang gamit at ibibigay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak. Maunawaan po natin mga idol. Bawat isa sa atin nangangailangan din ng tulong. Labas man sa ating pamilya o maging sa ating pamilya. Higit lalo kung sa loob ng ating pamilya ay mas lalo nating pagtutuunan ng pansin. Comment down below mga idol para po masigit ko din na makita ang inyong opinion. Ako po si Taong Gala. Sa pagkakataong ito, akin pong hinihiling sa inyo, please do connect and follow Ka-Business Official. Ka-Business Family, ganun din po kay Mrs. Ka-Business, kay Papa Dins, sa lahat ng mga kagawang, and of course, ang inyong pong abang lingkod Taong Gala, at ang ating pong mga kasamahang reactors ng Ka-Business. Pagpalang araw po sa ating lahat mga idol, Blessed Sunday. Hanggang sa susunod na video.